guys, ngayon meron kaming pag-usapan ni Wow Life at saka ni Dudang. Uy, ano yun, naka-video? Yep, Content? content. Sige, EDC. sige. Shoutout sa lahat, sa Team Kalingap, sa mga EDCians. Hello po sa inyo, shoutout po, Wow Life TV, ang inyong pogi na feeling pogi. Yep. Yes. Syempre. Anong masasabi mo doon sa mga napipikon ni Kalinga Pido kagabi sa live niya? Pero bago tayo magsimula, guys. Bigtaan to sa Miss Life ang tanong eh. Shoutout muna sa buong Team Kalingap, sa mga insinya once again. Suportahan po natin, Val Santos Matubang, Kalingap Prab, Atib na Vlogs. Sa lahat ng mga Kalingap Reactors at saka Kalingap Charity Vloggers, guys. At salamat sa mga nakasuporta sa amin ni Miss Sims Life, no? Mega love shoutout po sa inyo. So ito na, guys, baka magkilikan naman tayo ngayon dito kasi dati nagawa namin ni Miss Sims Life to, puro siya tawa, puro siya kilig. So next, first question. Ano naman to? About kay Ido to sa kay Beyonce? Yes. Okay. Bakit nakangiti ka na? Part 85 na ang EDC, di ba? At ang balibalita, ang Part 85 is yung pre-debut shoot ni Beyonce bago ang celebration ng kanyang 18th birthday. So far, anong nararamdaman mo or naobserbahan mo sa EDC? Eh, for me, naramdaman ko, excitement. Siyempre. I mean, yung nararamdaman mo kung ano nang meron sa kanilang dalawa? Eh, kailangan ko ba mong sabihin kung anong meron sa dalawa? Sabihin Siyempre, mo. kung ano yung nararamdaman ng mga EDCians, ng mga EDC fans, ganon din yung nararamdaman ko. Ano nga yun? Na sa kanilang dalawa? O sige na, real talk. Ang nararamdaman ko kay Ido at kay Beyonce, hindi sila friend. Hindi sila mag-best friend. Ang naramdaman ko sa kanila, magkasintahan sila. Bakit? Yun yung naramdaman ko. Pag boyfriend-girlfriend sila. Na mayroon silang relasyon. So, masama doon? Anong masama doon? Sa tingin mo? Okay lang yan. Okay. So, yun na yung nararamdaman mo. Like, 101% na talaga yung... 100 million %. Yun yung naramdaman ko na mayroon na silang relasyon talaga. Pero, naramdaman ko, pero mahirap lang kasing pangunahan. Sa akin lang yun, para sa sarili ko. Ano lang yun, base sa naobserbahan mo? Base sa, based on my... Pero bakit mo yan nasabi? Si Kalinga Pido, bihirang-bihira magpakita ng sweetness sa camera. Hindi naman kasi ang lahat ng lalaki magkapare-pareho yung mga ugali pagdating sa pag-ibig. May mga lalaki na showy, mayroong mga lalaki na hindi. Ikaw, showy ka or hindi? Ako, paminsan-minsan showy ako. Ganyan, paminsan-minsan naman. Basta, madalas showy ako, di ba? Alam mo naman yun, bakit yung pa tinatanong? Di ba? Ang lalaki kasing katulad ni Ido, yan yung mga some guys like him na masasabi natin na napakaseryosong tao. Hindi siya showy na magaling magsalita ng mga flowery words. Hindi, siya yung tipong tao kasi Wow Life na sinabi naman niya kung anong sa mga interview niya, marami naman siyang nasasabi, 'di ba? Depende na yan sa mga viewers kung maniwala sila or magtiwala sila. Pero nasabi na niya sa interview. Siya yung tipong tao, pakiramdam ko na bahala kayo, it's not his obligasyon para magtiwala kayo sa akin kung tsaka diba? Maganda na rin yung ganyan si Kalingap Ido, at least hindi masyadong vulgar kung anong mayroon sila ni Beyonce. Yun na yung mas maganda yung i-private nila. Yung kung anong mayroong relasyon sila. Private but not secret. Tama, private but not secret at all. Na mayroon kami sa pitik-pitik sa mga EDCians. So, ano masasabi mo sa mga EDC fans kagabi na masasabi ko kasi na isahan na naman sila ni Kalinga Pido dahil napipiko naman sila. Bakit sila napikon kay Kalinga Pido? Kasi nga, ibang mga fans gusto nilang ipakita si Beyonce sa live. Alam mo naman na ugali ni Kalinga Pido. Kapag syempre nandun sila, sigurado may vlog yan. At bilang respeto ni Kalinga Prab, mas maganda talaga yung hindi mo na makikita si Beyonce kung kanino man, di ba? Yes. Para mas nai-excite lalo. Bakit naman sila master na noon pa naman yung sinasabi ni Papa Edge or ni Kalinga Pido na hindi nila makikita mismo sa YT channel ko na iba-vlog niya si Beyonce. Ang gusto niya, kung makita niyo man ang Beyonce or magkasama kaming dalawa,
doon sa channel ni Kalinga Prab. So, depende na lang kung may live ceiling sa Velvet Box. Hanggang ngayon talaga, yung ibang mga EDC fans, marami pa ring liquid, no? Marami. Or siguro napikon sila, or naisahan lang talaga kayo ni Kalinga Pido. Mayroon pa din mga fans na hindi natin masasabing, sabihin natin salitang solid EDC, gano'n. Mayroon talaga mga sa bagay, maraming mga panatiko na yung tipong hindi masunod yung gusto, nagagalit na sila. Napagtitripan sila ni Kalinga Pido, siguro naisip ni Kalinga Pido. Ito, magagalit na naman to sila sa akin. Actually, pinakita naman na yung sing-sing, yung kamay. Bakit hindi pa sila kontento doon? Tsaka yung tinig, yung boses mismo ni Beyonce. Sana tinig. Tinig. Ay, yata. Tinig sana. Dapat doon pa lang, magiging kontento na kayo. Kung ipinakita na pala ni Ido, yung promise, ibig sabihin, pinakita yung kamay, nakaganon. Doon pa lang, dapat tiligin natin. Hindi yung mismong si Beyonce talaga, yung buong pagmumukha ni siya makita yun. Kasi nga, ang ilagay nyo sa isip nyo palagi na ayaw ni Ido ng ganon, nasa channel niya. Yun lang yun. Okay, masyado. Itong ibang mga fans kasi yung ibang kasi demanding na rin Demanding, tsaka syempre ando na yung gustong-gusto nila makita na sweet ang dalawa, or nakita nilang siguraduhin na andun talaga si Beyonce. Pero alam mo naman si Kalinga Pido, the more na magdidemand ka, the more na lang sila. the more na magdidemand ka, the more na hindi niya ipapakita, ganun ang assiste niya So, ayun. Pero ayun, confirm naman talaga na andun si Beyonce kasi nagpost si Kalingap JJ. And then, naipakita din ni Grace ng bahagya itong si Beyonce, di ba? Andun talaga. Doon sa mga fans na nagdidemand or sabing nagalit or nagtatampo kay Kalingap about sa live, hintayin nyo na lang yung debo, yung mismo debo ni Beyonce. Para maano kayo. Pero wow, life sa tingin ko, kahit after ng debo, kung ano mang pasabog ni Kalinga Pido, feeling ko marami pa rin bashers. Ay, ang bashers, hanggat sikat ang IDC, hanggat napapag-usapan ang IDC, talagang hindi mawawala ang basher. Yun lang yun. Yep. So, sa tingin mo, wow, live, anong pasabog ni Kalinga Pido sa birthday niya? Pasabog? Parang nasagot ko na sa live mo yung kagabi, pero uulitin ko ngayon. Yung pasabog, yung sinasabi kong sa mga Itzinians, don't expect too much kasi alam ko namang pare-pareho tayo ng naramdaman or worry or pakiwari natin na kung anong pasabog ngayon. Kasi ang nasa isip natin lalong-lalo sa mga Itzinians na nasa isip niyo yung dating vlog ni Kalinga Prab sa Itzy na hindi ko alam kung anong part yun na sinasabing sa birthday na lang. Nasabi ni Beyonce na sa birthday na lang daw sasabihin. So, alam niyo na kung ano sa yun. tingin mo matutupad yon? Well, for me, sa 100%, 80% to 85% na matutupad yun. Na gano'n na baka yun yung pasabog na yun. Kasi kahit anong isip ko, wala na akong ibang maaring sabihin pasabog. Kasi wala na akong maaring isipin na kung anong pasabog. Kasi pag sinabing pasabog, ibig sabihin talagang ano yun. Talagang sabihin ting nakakagagalak, nakaka-surprise, gano'n. Ganun so, talaga. malay nyo, pasabog na yun, na aminin nila na, guys, mga Itzing yan. So, sabihin ni Ido, or ni Beyonce, Papa, Mama Cynthia. Ano Cynthia? Mama yung mama ni Beyonce, ha? Yung mama ni Beyonce. Hansel! Ayun na nga, Mama, Papa. Sino si Cynthia? Mama pa ni Carla yun, sorry. Mama, Papa, mayaminin pala ako sa inyo na... Anong Mama, Papa? Ngayon na, halimbawa nga, for example, ito opinion ko, na ito pala yung pasabog ng Itzy or ni Beyonce. Mga Itzinians, mga fans, lalong-lalo sa aking mga magulang, Mama at Papa, mayroon na po kong aminin sa inyo. Sinasagot ko na po si Kalinga Pido. Masama kasi 80 na siya, dalaga na siya, di ba? Ganap ko siyang dalaga. Yes. Yun. At saka, normal naman talaga. Lahat naman ng tao darating sa puntong pag yun ang pasabog na yun, malamang talaga, kikiligin talaga. Ito pag-usapan natin yung nanay at tatay ni Beyonce, kikiligin talaga. Hindi na sila mabibigla siguro. Ay, oo naman. Tsaka, siguro bilang magulang din, matutuwa din sila kasi kahit ako yung magulang ni Beyonce, nasa formal kahit ako yung magulang ni Beyonce, for example, ako yung tatay, matutuwa ako kung yung magiging boyfriend niya, first and last na boyfriend niya, si Kalinga Pido.
Kilala ko maalagang tao, masipag na tao, mapagmahal na tao, seryoso na tao. O di ba? Ano ba bang hanapin? Swerte na rin ang isang fiancé kay Kalinga Pido. Although sabihin natin si Ido, swerte na din sa isang Kalinga fiancé. Swerte sila para sa isa't isa. Swerte sila sa isa't isa. Diba? Ang malas Kumbaga, lang yung swak mga talaga basher. sila. Ganun lang. Ang mga hindi naniniwala hanggang ngayon, problema na nila yon. Bahala sa buhay nila. Oo. Sa live na yon ni Kalinga Pido kagabi, wala namang kasalanan si Kalinga Pido. Kasi sa totoo lang, siya yung tipong tao na hindi kanya i-spoil. At bakit naman magkaroon ng kasalanan si Kalinga Pido sa live niya? Yes, hindi kanya i-spoil para lang magustuhan mo siya or hindi kanya ipi-please at talaga. Nagpaano pa nga si Lalo na kung pagdating kay Beyonce, kasi siyempre si Beyonce, sabi nga niya, hindi man niya beneficiary si Beyonce. Kaya Diba? At saka, nandun sila sa lugar na yon dahil meron silang vlog. So, mas maganda yung mas maganda yung abangan na lang. makita. Oo. Yun yun. Abangan talaga natin kung anong mga kaganapan. At saka Kaysa, buti nga, matawag nating something like nakapatid ng bulong kasi nga pinakita ni Ido yung mismong kami ni Ganse at saka yung promise ring. oo. Tapos diba? yung iba naman, gusto pa rin masigurado. Ay, wag ganun guys, makuntinto kayo. Wag kayong masyadong demanding, wag kayong masyadong atat, wag kayong masyadong panatiko. Yun lang yun. Kalma lang. Kalmahan nyo lang. Actually, yung ano lang naman dyan, Wow Life, ang pinaka maganda dyan is tiwala lang naman talaga. Yes, tiwala lang. Kung meron ka talagang tiwala kay Kalinga Pido, kasi Madali lang yan. most of the time, si Kalinga Pido talagang pinagdududahan. Hindi sila masyado nagdududa kay Madali lang Beyonce. yung wow life. So, kaya nga, kung mahal nyo ang IDC, magtiwala kayo. Yes, Yun lang yun. yun lang talaga yung key para mas ma-enjoy nyo lalo yung love life nilang dalawa o yung love story nilang dalawa na suminubaybayan natin. Oo. Tiwala is the key kasi kung lagi kayong nagdududa, feeling nyo may babae si Kalinga Pido hirap sa kasi- kung saan pupunta siya. Ang hirap kasi sa ibang mga fans, pinakilig na nga ng IDC, ang gusto nila mas higit pa doon. Wag naman ganun. Oo, wag natin pangunahan, 'di ba? Kasi step by step. Maganda na rin yung ginawa ni Papa Eds na something like inaasar niya yung mga nanonood sa live niya. Actually, the more na magdidemand kayo kay Kalinga Pido, the more na titipirin niya kayo sa kung anong gusto Oo. nyo. Yun. Parang hindi niyo pa kilala si Kalinga Pido or si Papa Eds. Ano ba kayo? Tsaka unang-una, So ang live na pala yung gagawin pala, may vlog sila doon ni Kalinga Prab. actually, nasa Naga sila dahil balibalita meron silang big event doon. So, may I big event. guess andun yung ambassadors and ambassadress ng Velvet. So ibig sabihin, ang mag-vlog sila malamang sa channel ni Kalinga Prab. Oo, syempre. So, dapat maintindihan nyo na mapanood nyo ng si Beyonce, makikita nyo ng si Beyonce doon sa ni Kalinga Prab. Diba? Oo. Talaga naman na dapat talaga, yung kalma lang. Kasi yung iba talaga hanggang ngayon iniisip talaga nila na kung saan pupunta si Kalinga Pido, may bagong ganito, may bagong ganyan. Wala na. Nakapili na si Kalinga Pido. Yun na yun. Ay hindi yung mga ITZY fans yung mga nag-iisip ng ganyan. Hindi yung mga ITZY fans. Dito ka, magulo ka, nag-vlog kami ng mama mo. Upo, sit ka lang yan. Yun. Ang gusto lang naman ni Kalinga Pido is tiwala lang, 'di ba? Pagkatiwalaan natin siya dahil wala naman siyang ginagawang kalukuhan, 'di ba? Ang daming kasama niya doon, andun si Kalingap Gigi at iba pa, hindi gagawa ng kalukuhan Nakapihan ko yan. si Ido. Masabi ko sa mga ITZYnians, ibigay niyo ang buong tiwala kay Kalinga Pido at hindi niyo pagsisihan yun. True. Yun. Kasi ramdam na ramdam ko. Pero sa totoo lang, Ramdam ko kung gaano ka-importante sa kanya ang isang Beyonce girl at kung gaano niya kamahal. pero sa totoo lang, Wow Life, nakakakilig lang sa part na sinabi nga ni Kalinga Pido, di baling niyang hindi or walang tiwala sa kanya yung ibang tao. Basta ang mahalaga, alam ni Beyonce at si Beyonce nagtitiwala sa kanya. Isang diba? tao lang talaga yung pinakamahalaga. Kahit ako sa katayo ni Ido, ganun din ang sasabihin ko. Wala lang akong pakialam kung may tiwala kayo sa akin o wala. Kung wala kang tiwala, wala akong pake. Ang importante sa akin, may tiwala sa akin yung taong minahal ko, yung taong mahal ko. Yung taong, diba, ganun lang. yung isang tao na, syempre, kapag kayo na yung ang magduda, problema yon. Pero pag tayo lang magduda ang mga fans, Pag fans hindi na masyadong mga big deal duda, yun. for me, hindi big deal yan. Pero
pag yung taong mahal mo na ang something like na may ganong yun yung mahirap. Kaya guys, ang masasabi ko talaga, kahit saan magpunta yan si Kalinga Pido, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit libutin pa niya ang buong mundo, naniniwala ako na wala siyang ibang uuwian kundi si Viancy lamang. Kaya wag mo siya magduda. Kahit lapitan na nga Purinay yan, Purinay or mga foreigners dyan, hindi, wala. Si Viancy na nga ni. Yun na Tama. yun. 'Di ba? So sana, lang, kasi nakakapagod na rin kasi na paulit-ulit si Kalinga Pido naman kasi hindi yan mag-i-explain, bala kayo dyan. Hindi yan sabihin, ay guys, ay bala kayo dyan. Hindi Ayun tipong yung, ganong taong, hindi tipong ganong tao isang Kalinga Pido na mag-explain sa paano. Iisipin ng Kalinga Pido, wala mo kung ginawang kasalanan, bakit ako mag-explain? May kilala ko no na panay explain. Wag na muna yung dati sa SY Talent Entertainment. Yung akala natin legit. Shout out sa Margel. Ayun lang, panay explain yung si Kalinga Pido kasi sabi nga niya, hindi siya yung tipong tao na hindi siya laging magpapaliwanag sa atin. One word is enough for a wise man nga, ika nga eh. Yes, tama lang. And then, siya yung tipong tao na hindi niya ulit-ulitin magpaliwanag sa ating mga fans. Ang importante kasi sa kanya, ang naniniwala sa kanya ay si Viancy. Yun. Sa mga sabi ko lang din, ibahin niyo si Kalinga Pido sa ibang leading man. Yes, pag naramdaman ni Kalinga Pido na tiwala si Viancy sa kanya, kampante si Viancy sa kanya, o naniniwala si Viancy sa kanya, yun yung magmamatter sa kanya. 'Di ba? Yun yung mahalaga para sa kanya. Tayo, kung maniwala tayo or hindi, magduda tayo or hindi, problema naman na natin yun dahil hindi man tayo ipiplease ni Kalinga Pido. Ang pinaka-importante naman dito si Viancy may tiwala kay Kalinga Pido. Yes. Kasi sa totoo lang, ang hirap din kasi yung mga fans kung walang tiwala, bahala na sa buhay niyo. Ang hirap din kasi sa katayuan ni Kalinga Pido paulit-ulit na lang, 'di ba? Paulit-ulit na lang. Kailangan ba every time, every live na i-confirm sa ating mga fans, sa mga viewers na, guys, huwag kayong mag-alala. Mahal na mahal ko si Viancy. Andito si Viancy. Kasama ko si At saka walang alam ganon. ng karamihan ng mga Edgenians kung ano yung ugali ni Kalinga Pido. Bakit pa kailangan nilang mag-request na ganito? Ganyan, pakita si Viancy. Pinakita na nga yung kamay. Aside from that, feeling ko din, hindi talaga si Kalinga Pido kasi Hindi. ongoing pa nga yung di ba? At saka bawal. Actually, I think hindi rin naman. Kahit sabihin hindi bawal, pero ando na kasi yung malaking respeto niya sa kanyang pinsan. Oo, parang Si Kalinga Prab. kung meron mang mag-spoil sa mga bagay-bagay, at least hindi galing sa kanya. O, diba? Rules is Diba? rules. Rules Diba? is Sa dating rules. live niya, yung live niya naka-private na, pero di ba usapan? Ganun rin sa Kalinga Pido. Mahilig mga Yes. rintok yun. Pag And ayaw niya. is love. Magtiwala lang kayo para masaya ang buhay. Mas masaya kasing panoorin or mas maramdaman mo ang EDC or lalo na si Kalinga Pido kapag naniniwala ka ako or like lalo na kung intindihin mo yung sinabi niya pero kung puro ka duda sa kanya hindi mo talaga siya mararamdaman. Tama. Ganun lang yun. So ano masasabi mo sa EDC? EDC is love, EDC is real. Basta masasabi ko, EDC is real. Basta for me, EDC, opinion ko ulit, mag-boyfriend-girlfriend sila. Hubby and wifey. Hubby and wifey. Hintayin ko na lang yung sinasabing pasabog. Pero, yun na nga, don't expect too much. Baka, sa akin yung opinion ko lang yun. Baka nagkamali tayo. Hindi na, ako mag-expect ako kasi sinabi naman ni Viancy yun na sa birthday na lang. And then si Kalinga Pido mismo nagsabi na may surprise na sa birthday ni Viancy. Di ba? Ibig sabihin, dalawa yung abangan natin. May pasabog si Viancy, mayroon pa surprises ang isang Kalinga Pido. Yep. Malamang mayroon din kasi boyfriend niya eh. So, ito na lang guys, ang kuhaan nyo ng hint. Ito taparin yung hint para malinaw. Nung sinabi ni Kalinga Pido na mayroon siyang surprise isang Viancy, isa lang ibig sabihin nun. Kasi kung wala siyang kalatoy-latoy kay Viancy, kung wala siyang Hindi siya mag-effort kay Viancy, hindi siya mag-effort, hindi siya magkasabing mayroon siyang surprise. So, ibig sabihin nun, mayroon siyang pa-surprise kay Viancy. Ano ba si Viancy para sa kanya? Bakit magbigay siya ng pa-surprise? Di ba nga, Yun ang iisipin di ba nga sinasabi natin na actions speak louder than words. Yes, Diba? tama. Mas maganda talaga na may effort kaysa puro
puro lang sinasabi. Tama. 'Di ba? Mas maganda yung kahit walang ganong salita, at least nakikita sa gawa. Tsaka alam mo naman si Kalinga Pido, hindi yan magsasabi na may surprise ako sa'yo tapos wala lang. Oo. Sinabi niya yon dahil sigurado. Pag sinabi ni Kalinga Pido na bibilang kita ng promise rin bibilang ka, o di ba, bumili. Wala naman lang sinabi nun. Kumbaga, yun din yung isa yun sa Mas ano niya bago kay kasi sinabi Beyonce. ganun, di ba? Oo. And, yan, isa yun sa mga nakakakilig sa part ng EDSI kasi hindi, lagi talaga yung suot nila. Mas maganda yun ang relasyon ng ITZY kasi nga hindi nga masyadong vulgar eh. More on private lang sila. Di ba? Mas okay yung ganun. Pag minsan, pitik, gito kanya, may mga bulong-bulong, mas papanood sa mga ITZY serie, mas okay na yun. At Konting least ano yung mga lang. fans, magiging masaya na lang na nalaman natin na okay yung dalawa, walang problema yung dalawa, nagkakaintindihan yung dalawa, at At least magtiwala sila sa isa't isa. hindi bukya. At least hindi bukya. Sigurado. Sigurado 100. Nagmamahalan. Oo, 100%. EDSI, ay, Kalinga Pido, love Beyonce. Beyonce, love Kalinga Pido. Eh? Thank you, guys! Salamat guys! Salamat sa mga nag-like and share. Babosh sa buong team Kalinga. 18 years.